Isang buwan lang matapos ang lindol sa Cebu, panibagong kalamidad ang tumama sa lalawigan. Napuruhan nga ang naturang probinsya matapos sumagupit ang mata ng Typhoon Tino nitong November 4. Dala-dala ang katumbas ng halos isa't kalahating buwan ng ulan. Sa pinakabagong ulat, mahigit 20 na ang nasawi. Narito ang ating balitang A to Z. Hopefully mo undang ni siya. Magdamag hindi nakatulog ang pamilya ng netizen na si Mel Ayenza dahil sa banta ng rumaragasang tubig sa kanilang magkakapitbahay sa Villa del Rio, Bakayan, Cebu City. Mamalihog ko, tabang. Sa kanyang Facebook live video alas 5 ng umaga ng Martes, tumigil na ang ulan sa kanilang lugar. Pero hindi tumigil ang pagragasa ng tubig mula sa kalapit na Butuanon River. Sa lakas ng daloy ng tubig, nagkanda patong-patong na parang laruan ang mga kotseng nakaparada sa naturang subdivision. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang Cebu City LGU kinaumagahan. Ayon sa datos ng Pag-asa, mula alas 8 ng umaga ng Lunes hanggang alas 8 ng umaga ng Martes, umabot sa 183 millimeters ng ulan ang ibinagsak ng Typhoon Tino sa Cebu. Katumbas yan ng halos isa't kalahating buwan ng ulan sa probinsya tuwing Nobyembre. This is really unprecedented what's going on in Cebu. You know, we were expecting na ang hangin mo'y delikado, but turns out ang flooding, ang tubig, maogi nakaput at risk sa atong katawhan diri karon. We are actually have deployed personnel, particularly in Talisay, Consolacion, Liloan. Nasalanta rin ng bagyo ang ilan pang bahagi ng lalawigan ng Cebu, tulad sa Talisay City, kung saan napuwersang umakyat sa mga bubungan ang mga residente dahil sa taas ng baha. Matindi rin ang naging epekto ng bagyo sa bayan ng Compostela at sa Mandaue City. Habang lagpas tao rin ang tubig sa bayan ng Liloan. Samantala, napuruhan din ang Silagos, Southern Leyte, kung saan unang tumama ang mata ng Typhoon Tino. Dala ang 235 millimeters ng ulan. Katumbas yan ng 235 na litro ng ulan sa bawat isang metro kwadrado ng lugar o halos isang buwan ng pag-uulan sa isang araw lang. Dahil sa sobrang lawak ng bagyo, hagip din ng iba pang lalawigan, kabilang dyan ang Siargao, Iloilo, Sulu at Negros. Sa paunang tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa 27 ang bilang ng nai-report na nasawi dahil sa bagyo. Pinakamarami ang sa lalawigan ng Cebu. Ang DSWD ay nakapag-preposition na ng food packs at relief goods sa mga apektadong lugar na handa ng ipamahagi. Ang DOE at NEA ay tumutugon na sa mga ulat ng power outages, habang ang DPWH at MMDA ay nagpapakilos ng mga clearing teams para linisin ang mga daan. So ongoing po dito ang restoration sa mga areas na ito. But then again, in NIR at saka din sa Mimaropa, marami pang mga areas doon at hindi pa natin pwedeng puntahan dahil as of this morning ay malakas pa po ang hangin at saka malakas pa po ang bagyo. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search operation sa ilan pang posibleng nawawala o tinangay ng baha, habang libo-libo naman ang nanunuluyan sa mga evacuation centers.